Pagkatapos na kumain yung tubig nyo ha. Yung tubig nyo. Kulay pula. Kakagulo yung sisiw ko. Aga pa umagat eh. Ganito yung sila kaano. Alam mo, hindi pinapakain. Grabe. Pag pinapakain mo, ganyan kagulo. Kaya ang lugutan talaga. Ang pagkain nyo. Hindi ko basta mailalagay ito eh. Kailangan harangan mo yung harangan mo sila para mailagay mo yung pagkain dyan. Ano yung pagkain ito? Hindi ako na, sandal pa lang. Sandal pa lang yan. Ang lalaki na. Sige. Ang gulo na. Uli. Masyado ko yung ano ha. Parang hindi ko na pinapakain ha. Sige, nabilaw ka na. Uy. May ulan kasi ito eh. Nagyan ko kasi ito ng uling. Yung kulungan nila para uling kasi ano yan eh, tanggal ng amoy. May amoy kahit pag wala kang uling. Kung nilagyan ang uling ng kulungan mo pag ganito maraming sisiw, maamoy talaga siya. Kaya nalagyan mo ng uling para yung na-absorb ba ng uling yung amoy niya. Kaya pag uling yung kulungan mo, hindi niya talaga maano ng amoy. Nawawala yung amoy. Kahit pa paano hindi ganun kabagsik ang amoy niya. Kaya kung nalagyan ko ng uling yung mga kulungan nila. Kasi nagkakaano talaga amoy, nagkakaroon eh. Hindi maiwasan, hindi mga amoy yung kulungan kapag pag may mga ganito pa maraming sisiw. Diyan talaga amoy, hindi nawawala. Kaya ko lang nalagyan ko yung lalo na ito yung iti nakasahod. Nakasahod ang iti kasi nito nila eh. Dahil may trip of to eh. Yan eh. Nakasahod yung tae nila dito eh. May trip of kasi ito eh. May pop tree ito eh. Pop tree ba? Nung dinisay ko ito, ganyan ang ginawa ko eh. Kasi may manok sa ilalim. Nilagyan ko ng pop tree. Para yung tahi di babagsak sa baba ba, para hindi siya babagsak dito sa baba. Yung mga manok kasi ako dito eh. Tapos baba kasi manok. Kaya ganyan ginawa ko, nag-design ako ng
may cook tray para yung tayo nila nasasahod dyan kahit dumami man ang tayo nila masasahod sila dyan, hindi sila magkakasuba. Kaya yung mga kusuba sip sila. Hindi naman mahirap linisin yung maganda basta may tubig ka lang. Linisin ko naman yan mamaya kasi marami ng iti oh. Iti nila nasasahod talaga, hindi maano yung mga kusuba. Sip sila na hindi sila mataihan. Na sila dyan. Ang tatakal nitong ano ko to. Jump lang sila. Jump lang sila kumakain. Isa pa lang kainan nila eh. Baka next week ibaba ko na to dito ko na naman sila lalagay. Silang papalit dito na sunod na linggo. Kasi iba sa ibang kulungan ko na naman tilalagay. Ang laki na to, 3 months na to eh. Dito malapit ko na sa iba sa lupa. Hindi ko talaga binababa sa lupa yan. So mga mahigit isang buwan na sa ako sila binababa. Pagkatapos na kumain yung tubig nyo ha. Yung tubig nyo kulay pula. Bitmin Pro na powder na nalagay ko sa inumin nila para hindi sila maging sakitin. Yan yung inumin nyo. Kahit magtag-ulan hindi nagiging mga sakitin yung mga sisi ko sa paglaki nila dahil sa Bitmin Pro powder na nilalagay ko. Yan ang inumin nyo. Isang buwan pa lang yan sila. Hindi malaki na eh. Hindi ko malalaman ngayon kung puro lalaki ba ito eh. Kasi pinili ko yung itlog. Ubis ng itlog, pinili ko yung sabi nila yung patulis doon sa taas. Hindi yung lalaki. Kaya pinili ko yung itlog dito bago linglingan eh. Ano yan eh, dalawang inahin yan dyan yung yung may-ari ito, sisunod yung dalawa sa isang inahin, yung anin sa isang inahin, bali dalawang inahin yung may-ari ito eh. Isang buwan pa lang yan, pero malaki na. Uling nila para hindi mangamoy. Maganda talagang pag lalagyan mo ng uling yung kulungan. Nababawasan yung amoy. Hindi yung may amoy talaga na yung sobrang baho ng kulungan sa itin ng manok. Kasi lalagyan ko talaga ng para hindi mangamoy yung kulungan masyado. Lahat ng kulungan ko linalagyan ko ng uli. Kaya natatanggal yung amoy nila pag may uling talaga.